Samantala, alamin naman natin ang kanyang mandato bilang bagong Cabinet Officer for Regional Development and Security para sa Region 4A at ang update sa mga programa ng National Anti-Poverty Commission kasama si Coors Calabarzon at NAPSI Secretary Lopez Santos III. Secretary, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang araw, Yusek Marge, Yusek Albert, Joshua. Good afternoon Maraming po. salamat at muli tayong nakabalik dito sa inyong programa Bagong Pilipinas ngayon. Okay. Secretary, noong nakaraang taon, naglabas po ang Department of the Interior and Local Government o DILG at ang National Anti-Poverty Commission o NAPSI ng Joint Memorandum Circular para sa policy guidelines ng formulation ng Local Poverty Reduction Action Plans. Sec, pakipaliwanag po bakit po mahalaga ang dokumentong ito? Itong Local Poverty Reduction Action Plan, ito ay mandato mula sa dalawang batas, no? Yung Social Reform and Poverty Alleviation Act noong pang 1997 na nagtayo rin ng National Anti-Poverty Commission. At noong 2019 ay mayroong bagong batas, yung Magna Carta of the Poor. Ang dalawang batas na ito ay nagtatakda sa lahat ng mga local government units na magbalangkas at magpatupad ng Local Poverty Reduction Action Plan at nakikita dito na ang mga local government units natin ay frontline service din nila o yung poverty reduction ay malaki ang gampanin ng mga local government units natin. Okay. Secretary, sino-sino po ba ang katuwang ng DILG at NAPSI sa pagbuo po nito at sino-sino ang bumubuo ng Local Poverty Reduction Action Committees naman po? Bago ito ay merong Joint Memorandum Circular on the formulation and implementation of National Poverty Reduction Plan. Kasama natin dito ang DSWD, ang PSA, ang DILG at saka ang NAPSI. At dito naman sa Joint Memorandum Circular ng DILG at saka ng NAPSI para specific sa Local Poverty Reduction Action Plan ay kasama natin dito ang mga batayang sektor at ang local government units, ang kanyang mga ahensya sa ilalim niya, no? At kasama rin natin dito ang iba pang mga ahensya tumutulong dito sa pagbalangkas ng Local Poverty Reduction Action Plan, ang iba't ibang mga ahensya pa ng ating pamahalaan. Secretary, sa kasalukuyan po, ano na yung estado ng mga Local Poverty Reduction Action Plans? Bigyan niyo naman po kami ng numero. Mga ilang LGU na po ang nakakabuo o nakakapagpasa nito? And sir, if I may also add, ano po bang halimbawa, paano ginagamit ng LGU itong LGU Poverty Reduction Action Plan? Ganito, dati pa may mga naunang binalangkas na Local Poverty Reduction Action Plan ng ating mga LGUs dahil banggit nyo kanina, 1997 pa yung batas at nag-take effect ito noong 1998. Kaya meron na tayong mga LGUs na naunang nagbalangkas nito at sa kasalukuyan naman ay natapos na natin yung orientation seminar ng lahat ng local government units, no? Almost all provinces, cities, and municipalities. Naabot na natin ito since 2024 at noong 2025 nag-roll out na tayo ng actual formulation process sa mga cities and municipalities at sa kasalukuyan ay mahigit 200 LGs na yung merong Local Poverty Reduction Action Plan, mahigit 200 pa yung merong ongoing na formulation at tuloy-tuloy yung pag-abot namin dun sa mga local government units. Medyo madami to, almost 1,500 local municipalities and more than 140 cities itong ating kinakausap. At in terms of ano yung gamit ng local government, Local Poverty Reduction Action Plan sa mga LGUs. Okay. Ang tingin namin ay maaari itong maging convergence mechanism ng mga ahensya ng pamahalaan at ng local government units upang tutukan yung mga pangangailangan ng kanilang mga komunidad, particularly yung mga na-identify na development needs doon sa community-based monitoring system na ginawa na ng LGUs at saka ng Philippine Statistics Authority. At marami tayong example, no? Merong ang mga LGUs natin ay hindi natin masasabi na kahit wala pang LPRAP ay wala silang Poverty Reduction Action Plan. Meron silang embedded na Poverty Reduction Action Plan dun sa kanilang comprehensive development plans. In fact, one of the municipalities
yung Bayambang Pangasinan ay nagsabi na ang kanilang comprehensive development plan ay ang kanilang revolutionary plan to fight poverty. No? So yung ibang mga LGUs din ay ganun din yung kanilang treatment. For example, we piloted the formulation of LPRAP in the provinces of Sarangani with all municipalities at yung South Cotabato ay nanguna din sa pagbuo ng kanilang respective local poverty reduction action plan. Okay. So maraming iba-iba yung dynamics at ito ay gusto natin na malocalize yung aksyon ng mga pamahalaang lokal laban sa kahirapan. Okay. Sek, marami-rami itong nabanggit mo, mahigit 1,000 munisipalidad. At with that being said po, ano-ano po ba yung mga prioridad na lugar na tinututukan ng pamahalaan para po tuluyang masugpo ang kahirapan dito sa ating bansa? At may mga issue po ba tayong kinakaharap o mga pagsubok sa implementasyon ng mga programa laban sa kahirapan at paano po natin ito tinutugunan? In terms of focus areas, ang inuna natin ay yung mga probinsya na naka-identify dun sa Group 3 and Group 4 ng PSA poverty data. Ito yung mga probinsya na mas mataas sa 20% yung poverty incidence. No? At in terms of focus areas naman, dun sa ating mga data na nakakalap, ang matataas ang poverty incidence communities, fishing communities, indigenous peoples communities, at syempre yung mga nandito sa geographically isolated and disadvantaged areas, at dun sa mga informal settlements, both rural and urban areas. So ito yung mga tinututukan natin in terms of challenges dito. Una, yung resources natin. No? Bagamat maraming pondo na nakalaan dito sa poverty reduction, ang isang gusto nating magkaroon ng kaganapan ay magkaroon ng sapat na convergence pag sasama-sama ng mga ahensya upang ang kanilang mga proyekto, programa at serbisyo ay ma-focus dito sa mga focus areas at ma-focus dun sa pangangailangan based on the Magna Carta of the Poor. Ano itong Magna Carta of the Poor? Ito yung 5 fundamental rights, no? Yung patungkol sa pagkakaroon ng adequate food, relevant and quality education, decent work, decent housing, and highest attainable standard of health. Ito yung tinututukan ng National Anti-Poverty Commission. At ito rin yung inaasahan natin na tututukan ng ating mga local government units through their respective local poverty reduction action plans. Okay. Secretary, bilang bagong talagang Cabinet Officer for Regional Development and Security o CORDS para po sa Region 4A, ano po ang inyong pangunahing mandato sa bagong tungkuling ito? Well, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo at muli tayong pinagtiwalaan para gampanan yung CORDS ng Region 4A at natutuwa naman tayong ibalita na ang Calabarzon ay considered na or declared na insurgency-free since 2024. At in terms of poverty incidence sa buong region, ay bumaba na ito sa 7.9% noong 2023. Kaya ito ay usapin ng kapayapaan at pag-unlad dahil maganda na yung sitwasyon ng kapayapaan sa Calabarzon. Ang tututukan natin ay yung pag-unlad at nandito naman at aktibong-aktibo ang ating Regional Development Councils, ang ating Regional Peace and Order Council. At dahil ako ay kakatalaga pa lang na courts, tayo po ay dagli ang makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan sa regional offices, lalo na sa ating mga lalawigan at mga cities sa Region 4A. Secretary, bilang CORDS at leader ng Joint Regional Task Force LCAC sa Calabarzon, paano po ninyo isusulong ang whole-of-nation approach sa usapin ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon, sir? True convergence, no? Meron ng mga nakalatag na programa ang ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan, and we would like these programs and services converged and delivered to the so-called affected communities na ngayon ay nakakaranas na ng kapayapaan. Pero kailangan nating dugtungan at kailangan nating i-sustain yung mga inisyatiba ng ating pamahalaan. So tuloy-tuloy dapat ang production ng pagkain, tuloy-tuloy dapat yung pagkakaroon nila ng livelihood, ng hanap buhay, at yung ating mga ahensya ng pamahalaan ay merong kani-kanilang programa na maaaring ipatupad
at mapakinabangan ng mga barangay na ito bukod doon sa itinutulak natin na barangay development program under ng NTF LCAC. Okay. And Sec, bilang coach na building and mobilization, paano po ninyo palalawakin pa o palalawigin ang partisipasyon at empowerment ng mga basic sectors, katutubo at marginalized groups? Well, sa National Anti-Poverty Commission, natutuwa tayo kinilala yung mandato ng NAPSI. The basic sector partnership, representation, and participation is highly institutionalized in the National Anti-Poverty Commission. 14 na sektor ito na merong representasyon sa National Anti-Poverty Commission. 14 na sektor ito na merong partnership sa different government agencies. 14 na sektor ito na merong Regional Basic Sector Coordinating Council na nakikipag-coordinate sa mga Regional Development Councils. 14 na sektor ito na lumalahok sa Local Poverty Reduction Action Committees with the local government units. At ito yung ginagawa natin ngayon, pinapalakas natin ito, and this is part of our sectoral mobilization and empowerment. Kasama na dito yung capacity building sa 2 mandato ng NAPSI, yung policy coordination and program monitoring for poverty reduction. Okay. Secretary, nabanggit nyo nga, converge is the keyword po dito. Paano nyo po palalakasin ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga sektor upang masigurong epektibo po ang convergence approach ng NTF-LCAC? Well, hindi na bago ito. In fact, natutuwa ko sabihin na parang natural na sa ating mga ahensya ng pamahalaan na nag-uusap-usap, nagkakaroon ng pag-uugnayan. At pag nakita nila yung pinupuntahan nilang isang lugar na kailangan ng ibang ahensya, halimbawa mayroong agriculture programs na pinapatupad ang Department of Agriculture, nakita nila kailangan ng capacity building at kailangan ng skills development ng TESDA, at kung may produksyon na at nakikita nila na kailangan ng DTI ay tinatawag din nila. And of course, ang Department of Health ay laging nandyan para magbigay ng serbisyong kalusugan. Ganon din yung Department of Education at iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Parang natural na nagtutulungan, nagkakaroon ng convergence, nagtatawagan, nagkakaroon ng koordinasyon ng ating mga ahensya ng pamahalaan. Ang kailangan lamang ay masabi kung saan ito at kung kailan sila dapat magsasama-sama. At yan po ay regular na ginagawa sa pamamagitan ng mga regional formation, local formation ng iba't ibang ehensya ng ating pamahalaan. Sec, nabanggit niyo po yung convergence. Pag-usapan naman natin na mabilis yung inclusivity at participatory governance. Ano ho ba itong inclusion na to tsaka participation, sir? Well, merong policy ang ating pamahalaan na open government partnership. At yan ay ini-institutionalize na rin both national, regional, and local. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga civil society organizations ay merong representation and participation sa halos sa institutional mechanism ng ating gobyerno. No? Even sa Regional Development Council, merong private sector representation. Sa Local Disaster Risk Reduction Management, merong private sector participation and CSO participation. Sa local government units ay merong guidelines on civil society organization, people's organization participation. So institutionalize lahat itong mekanismo natin sa different level of governance sa ating bansa. Kaya bukas ang ating pamahalaan sa representation and participation, inclusivity, marginalized and vulnerable, maaari na po silang makipag-participate sa pamamahala ng mga programa, proyekto at serbisyo sa ating lipunan. Okay. Panghuli na lamang, Sec, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Well, napag-usapan po natin yung Local Poverty Reduction Action Plan, yung peace and order, at natutuwa tayo yung mandato ng ating Pangulo, yung order ng ating Pangulo na bigyan ng sapat na kapangyarihan ang mga local government units na
ibinawa na sa kanila yung maraming proyekto katulad ng farm to market roads, mga construction ng health facilities, school building programs, at yung pinakahuli, yung bawat bayan makikinabang through the local government support fund. At nananawagan tayo sa ating mga kasama sa local government units na bigyan din nila ng priority yung pondo na ilaan sa mga local poverty reduction action plan. Klaro naman ang mga project menu nakalagay sa guidelines, pangunahin ng agrikultura, edukasyon, kalusugan, hanap buhay, security, at mga pangangailangan pa ng bawat bayan. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas ngayon. Maraming salamat po sa inyong oras, Courts Calabarzon at National Anti-Poverty Commission Secretary Lopez Santos III.